Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. To ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta. Wherever is. Naku po! Engot pala tong ICC! Uy, nakakatawa kayo ICC. Ano ba itong drama ninyo? Wala na ba kayong solid evidence para matala nyo si PRRD? So gagamitin ninyo ang di umano'y ipapa-phrase niyo ang perang dala ni PRRD. Uy, nakakatawa kayo. Walang perang dala si PRRD. Naku, grabe naman po. Ay, ICC yan ha. International yan ha. Pero hindi nag-isip. Di ba kami, Big? Walang perang dala si PRRD noong ipinakidnap si PRRD ni Hyunyor papuntang ICC. Bakit namin alam na walang pera itong si PRRD? Itong si Medeldia, meron siyang revelasyon. Bakit walang perang dala si PRRD? Nakakaeng. Engot ang IC. Ito kabibig, Sabi ni Salvador Medeldia, engot pala sila 15 minutes before landing, PRRD asked me how much cash I had with me. When I told him I had 550 Hong Kong dollar, he asked, why Hong Kong dollar? I said, I haven't changed my clothes since we arrived from Hong Kong. He said, like, hiramin ko muna yan. Oh. I asked him why he needed money, dedetain na naman siya. Natawa siya and quickly said, para i-treat ko daw lahat ng tao sa plane and buy them thick jackets as a zero temperature was showing on the panel. Oy, grabe. Wala naisip pa ito ni Pangulong Duterte, no? Ipagdiditin na siya, pero naisip niyang bilhan ang mga tao ng thick jacket kasi lumalamig na. Still, PRRD is thinking about the welfare of the Filipino people na sumakay sa eroplanong ginamit para siya ay kidnapin papuntang ICC. Uy, tingnan nyo ICC, basahin nyo to. Ito yung hinahanap nyo, para tingnan nyo kung si PRRD ba ay masamang tao or hindi. Tingnan nyo, dito pa lang makikita mo kung ano at bakit mahal na mahal si PRRD na maraming Pilipino. He has concern with every Filipino citizen. Basahin nyo ICC, huwag kayong engot dyan. Diba? Ito pa kabibig. And for PRRD to think of that at that kind of situation, iba talaga siya. Oo, dapat sana hindi na yun iniisip ni Pangulong Duterte. Dapat sana iniisip niya, paano ako mag-survive, matanda na ako, ano kaya maging hatol sa akin, makakauwi pa ba ako ng Pilipinas, makasama ko ba ang pamilya ko. PRRD never think about that. Ang inisip ni PRRD, yung mga taong kasama niya, na baka hindi makaya nila ang ginaw. And PRRD never think about himself na, malamig na, kailangan ko ng thick jackets. Ang inuna ni PRRD, yung mga kasama niya sa eroplano, nanghiram pa nga siya, ng 550 Hong Kong dollar kay Salvador Medeldia. At ito ba yung pinapa-freeze ninyo? Kakahiya naman kayo ICC. Karampot na pera, baka ginamit na yan ni PRRD para bumili ng mga thick jackets para sa mga nakasama yan that time. May mahiya kayo, ICC, nasa yung mga utak nyo? Kinain na ba ng maleta? Kinain na ba ang mga utak nyo sa pera ng bayan? May mahiya kayo. Sana masunog mga kaluluwa nyo. What they should freeze is the kind of brain he has and study that even at his lowest time, he was still thinking of everyone. Tama ka, bibig. Palakpakan natin si Salvador Medeldia kasi ito ang tawag dito, buhing saksi. Saksing-saksi kung kahit sa pinaka
painful, pinaka lugmok na sitwasyon sa buhay ni PRRD, he never think about himself. He think about the Filipino people na kasama niya sa eroplano na lumalamig na ang temperatura, kailangan akong bumili ng jacket para sa kapwa ko Pilipino. Wow, grabe si PRRD mga kabibig. Tapos yung iba parang pinagtatawanan si PRRD, sinasabing karton, kung ano-ano pang binabato, mga ewan ko sa inyo, ano pa bang kulang? Hindi pa ba sapat ang ibinigay ni PRRD ang 6 na taon sa kanyang buhay para sa bansang Pilipinas, para sa mga Filipino? Yun kasi ang mahirap sa atin, kaya hindi tayo umuusad kasi mga reklamador tayo. Gusto natin instant ang solusyon, nandyan agad. Kaya nga, tingnan nyo, nabudol tayo. Tingnan nyo. Ano ngayon? Binudol-budol tayo, pero walang magawa ang Pilipino. 'Di ba kabibig? Yan si PRRD kabibig. Ano i-freeze nyo ang utak ni PRRD, studihan nyo, tingnan nyo kung bakit ganun siya mapahiya naman kayo, nahiya. Pahiya kayo, oy, ICC. Tapos, 'di ba sabi ng prosecution, kailangan i-freeze. Sabi ng ICC, sige i-freeze natin. Wow, ang bilis mag-action ng ICC trial chamber, ang bilis. Ganun ba kabilis ang pagtanggap ng maleta? Sabi na, oy, nasa affidavit ng 18 ex-Marines, pero kailangan pa talaga yung imbestigahan yan, kapipi. Pero wag ang mag-alala, karma is always there. Di ba? Yan kabibig ha. Ano bang ipapa-freeze nila? No, wala namang pera si PRRD. Ito ang latest news ngayon kabibig. The International Court, Criminal Court Trial Chamber, third, granted the prosecution's request to freeze any money that had been seized from former President Rodrigo Duterte following his arrest and further ordered the registry to provide an inventory of the items obtained. Ano na naman ipa-freeze nila? Wag mo naluig sa tiguang. Grabe ani oy. Ang presidente nagibuhat tanan para monindot ang mga kinabuhi sa mga tao sa iyang administrasyon, unya gipakulong sa bagong administrasyon ang mga buay nagsigig pangawat, free kay sigig pangulimbat sa para sa tao. Ito pa. My best president in my own opinion. Trillanes and Marcos are winning, sad but true. Money ang galawan, AGK ang sinampa nila kaso tapos pinapa-freeze ang money pera. Kaya nga nakakatawa no, AGK tapos pera ni PRRD. Ay, nako. Nakakatawa talaga mga kabibig ang ginagawa ng ICC. Parang ang ICC, no? Parang ano lang, parang for the sake of ano lang ba? Para may makuhang ebidensya. Kulang na ba ang ebidensya ICC? Maya naman kayo, oy. At because of that kabibig, if I were kabibig, may share ako. Di ba White Ribbon Rally ngayon? Oo. Merong isang estudyante na talagang meron siyang statement hinggil sa nangyari kay PRRD. Let's all watch this video, kabibing. Let's protect this student, kabibing. Let's listen to this one. Morning sa lahat. Ako po si Victor ay nag-aaral sa Valtecta College. At dito po ako dahil nakita ko sa Facebook about sa White Ribbon Movement Rally. Para po mawala yung corruption, pinaglalaban natin ng corruption. Tapos dito po, ito tayo sunod-sunungan sa mga tayuan. Tama. Hindi po natin ginagamit ng politikan. Mamamalitik ka sa dadali sa hagi kahit Rodrigo Duterte. Kasi tapos inuuna po dito sa Pilipinas yung batas. Wala naman po yung bakit na sa local court, mali-mali po yung pagdala sa hagi. Kaya pinaglalaban ko po para sa soberanya ng Pilipinas at protekta ng ating constitution. Ila po, maraming salamat po. Wow! Galing niya. Galing niya kabibig. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Alam niya kaya sinasabi niya
Ito pa. May siya kabalo. Unsay balaod Bongbong Marcos o mga pinklaw. Hindi siya sunurang sa ibang bansa. Loyal lang dapat sa China. Ganun ba, boy? Ay, anong China? Sinyo, sinasabi niya lang yan kasi didiis siya. Ay, grabe naman po kayo. O, ito ba, o ano sasabi niyo dyan sa picture na yan? Nandiyan si Isko, oh. Diba ang mga Marcos, didiis din yan noon? Kayo talaga, nakalimutan nyo ba? Yung mga Marcos na yan, didiis din yan. Pati si Isko, didiis din. Ay, nakakabibig. So, yun lang po. Uy, natatawa talaga ako sa picture na to. Ano ang iyong komento sa picture na to? Be comment down below. Oo. Comment down below. Ano ang iyong... Well, on that picture, the picture paints 1,000 words. Diyan, ang nakita ko, napakabigat ng dinala ni F. Eliza Marcos. Talagang hindi niya na kaya, pero kailangan talaga maging ano ba, maging friendly, smiling, approachable, lovable, doable, plasticable. Kasi nandiyan ang mga media, ang nag-take ng photo. Mahirap lang kasi pangit ang na-take na photo. Parang dumidilat ang mata ni FL dyan, ha. Sabi niya, ang hirap dito, so kailangan ko talagang bahala na kayo, comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! Thank you!